Nandun kasi sila na nung hapon. Nung kinagabihan na, bigla na siyang nag-chills. Tapos yung itsura niya, parang takot na takot siya na hindi maintindihan. Tapos, gumaganon siya. Napababa ko na yung temperature niya. Pero since ganun yung reaction ng mukha niya, natakot na lahat ng tao sa paligid ko. Kaya sumugod na kami sa ospital. Asan na yung susi ng sasakyan ko? Tara na. Nangungilig kasi Lalo. Abang. Gamit ni Lalo. Bilis na yun, no? Mabilis tayo na. Susi ng sasakyan. Big Mama, let's go. We can come back for all of that. Come on. Andito na. Tara na. Pumunta ako kay Ate Marie para sana tanungin kung ready na ba sila sa interview. Kaso, pagdating ko doon, nagkakagulo na sila. Sama ka sa amin, mate. Okay, hello. Nadali namin sila sa ospital. Baby daddy, pumasok ka na sa unan. Nag-chills. Sobrang nag-chills. Ingit lang ng ingit. Tinawagan ko agad si Tunyang para alam niya yung mga nangyayari na kailangan namin isugod sila sa ospital. Doon ang ina, diretso. Diretso kaliwa. We arrived at the emergency room, and I'm super worried for baby Lana. So I'm praying to God, and I'm just hoping that everything will be okay. She never made this noise before, right? Kaso nga lang, hindi siya humihinto ng chill. At saka yung... Nag-iingit-ingit. Ngayon na siya huminto. Ilan ba sila kanina ma? Pinakamataas mo lang na 39.2. Tapos, nag-shower kami. Bago kami mag-shower, kinundown ko muna siya. Tapos papanagot niya po, para na bumaba. Tapos 30 minutes noon, pinailan ko siya ng tempra. Anong oras po yung last time ka niya? Siguro 7 o'clock. Tapos after, nandun na siya. Yun yung last na time ka niya. Oo, never ko na siya tinepa. Isang beses lang. Wala naman po siya. Wala nang fever. Wala. No symptom, wala. May fever siya sa Halo-halong lungkot, takot, inis, kaba, parang lahat na nararamdaman ko. Pero sinantabi ko yun kasi gusto ko, focus ako at saka functional ako pagdating kay Baby Lana. Okay. Opo. Yes, Daddy is there.